Saknong 441 hanggang 476 sa bundok, Armenia. Isang magandang bundok ang napuntahan ni Don Juan. Ito'y payapang lugar at sagana sa kalikasan. Binalak ng prinsipe na dito na manirahan upang pagbayaran ang nagawang kasalanan. Nang matagpuan siya ng kanyang dalawang kapatid, ay napagdesisyonan nilang tatlo na doon na rin manirahan. Isang araw ay naisipan ng magkakapatid na libutin at tuklasin ang bundok. Saknong 477 hanggang 506 ang mahiwagang balon. Sa pag-iikot ng magkakapatid sa bundok ng Armenia ay may nakita silang balon at ninais nilang matuklasan ang hiwaga sa ilalim nito. Naunang sumubok sa pagbaba si Don Pedro, subalit hindi niya kinaya ang lalim at dilim nito. Pangalawang sumubok si Don Diego, katulad din ng nauna ay sumuko rin ito at umahon sa ibabaw ng balon. Huling sumubok si Don Juan, natakot man pero pinilit niyang lakasan ang kanyang loob upang maabot ang ilalim ng balon. Saknong 507 hanggang 566 ang unang pagtibok ng puso ni Don Juan. Laking gulat at mangha ni Don Juan sa napakagandang lugar na tumambad sa kanya. Ito'y puno ng halaman at mga bulaklak. Nagpadagdag pa sa kanyang pagkamangha ay nang masilayan niya ang napakagandang si Prinsesa Juana. Matagal nang bihag ng isang higante ang prinsesa, kung kaya't humingi siya ng saklolo kay Don Juan. Hindi nagdalawang isip tumulong si Don Juan dahil sa pag-ibig na naramdaman sa dalaga. Hinamon niya ang higante sa isang labanan at pinalad si Don Juan na manalo. Labis ang ligaya ng prinsesa nang sa wakas ay nakalaya na siya sa higante. Subalit, hindi pa lubos ang ligayang ito sapagkat ang kanyang bunsong kapatid na si Prinsesa Leonora ay bihag pa ng isang serpiente. Matatagpuan ng prinsesa sa palasyo na may malaking hagdanang ginto. Kaagad-agad ay tinungo naman ito ni Don Juan. Nang masilayan niya sa malayo ang prinsesa, tila siya'y nananaginip at nabighani sa angking ganda nito. Saknong 567 hanggang 650 si Doña Leonora at ang serpiente. Habang nakadungaw si Prinsesa Leonora ay kanyang inusisa ang biglang pagdating ni Don Juan upang malaman ang pakay nito. Nangako si Don Juan na tapat ang pag-ibig niya rito. Subalit may pangamba pa rin ng prinsesa na baka magtaksil ito sa kanya. Binigyang babala na rin ng prinsesa ang binata sa kapahamakang kanyang kahaharapin sa serpiente. Naantala ang pag-uusap ng dalawa nang biglang makaramdam ng pagyanig ng lupa na siyang pagsulpot ng serpiente. Matapang na hinarap ni Don Juan ang serpienteng may 7 ulo. Sinubukan niyang tagpasin ang mga ulo nito, subalit muling tumutubo. Napagod si Don Juan kaya't sandali siyang nanalangin at muli ay nanumbalik ang kanyang lakas. Naghagis ang prinsesa ng balsamo upang malagyan ni Don Juan ang ulong mapipigtas nito at tuluyang hindi na tumubo pa. At nang matalo nga ni Don Juan ang kalaban, ay dali-dali nilang nilisan ng prinsesa ang ilalim ng balon. Ibong Adarna, saknong 651 hanggang 1285. Saknong 651 hanggang 680. Nang makabalik sa itaas ng balon sina Don Juan at Prinsesa Leonora, si Don Pedro ay nakaramdam kaagad ng pag-ibig sa dalaga. Subalit nang mapansin niyang mas malapit ang dalaga sa bunsong kapatid, ay muling nakaramdam ng inggit si Don Pedro. Hindi pa man nakalalayo ang 5 sa balon ay naalala ni Prinsesa Leonora na ang pamana ng kanyang ina na diamanting singsing ay kanyang naiwan. Pinilit ni Don Juan kahit ayaw pa ni Prinsesa Leonora na siya'y bumaba muli sa balon
upang balikan ito. Dahil sa inggit ay nagawang patiri ni Don Pedro ang tali na gamit ni Don Juan sa pagbaba nito sa balon. Saknong 681 hanggang 729. Nakadama ng matinding galit si Prinsesa Leonora sa ginawang pagkataksi ni Don Pedro sa kanyang kapatid. Ninais ng dalaga na sundan si Don Juan sa balon, subalit hinawakan siya ng mahigpit ni Don Pedro na kahit anong pagpumiglas niya ay hindi siya makawala, hanggang sa siya ay mahimatay. Nagising si Prinsesa Leonora na nasa bisig na ni Don Pedro at pinangako sa prinsesa na siya ay magiging reyna ng Birbania. Bago lisanin ng balon, ay inutusan ng prinsesa ang kanyang lobong engkantada na iligtas si Don Juan. Nanaginip si Haring Fernando na ang bunsong anak ay muli na namang pinagtaksilan kahit pa ito'y uliran sa kabaitan. Dumating na sa kaharian ng Birbania sina Don Pedro, Don Diego, Doña Juana at Doña Leonora. Muling nagsinungaling si Don Pedro na hindi nila natagpuan si Don Juan, sa halip ay ang dalawang prinsesa ang kanilang naligtas mula sa higante at serpiente. Hiniling ng dalawang prinsipe na sila ay maikasal sa dalawang prinsesa sa lalong madaling panahon, si Don Pedro kay Prinsesa Leonora at Don Diego kay Prinsesa Juana. Hiniling naman ni Prinsesa Leonora sa hari na ipagpaliban muna ang kasal nila ni Don Pedro ng 7 taon dahil sa kanyang panata. Sumang-ayon ng hari at itinakda ang kasal ni Doña Juana at Don Diego na umabot ng 9 na araw ang pagdiriwang. Saknong 730 hanggang 746. Sa kabilang dako ng balon matatagpuan si Don Juan na duguan at lamog ang katawan. Mabilis na tumungo sa ilog Jordan ang lobong alaga ni Prinsesa Leonora upang magsalok ng tubig. Kahit na mahigpit ang tagabantay ng ilog ay nagawang punuin ng lobo ang 3 bote ng tubig. Ipinahid kaagad ng lobo ang tubig kay Don Juan at mabilis na gumaling ang mga sugat at nagbalik ang lakas nito. Niyakap ni Don Juan ng lobo at saka binalikan ng singsing sa palasyo. Nang sila'y makaahon sa balon ay nagpaalam na rin sila sa isa't isa. Saknong 747 hanggang 776. Pabalik na si Don Juan sa Birbania nang siya'y makaramdam ng pagod. Saglit siyang namahinga at nakatulog sa isang puno. Hindi inaasahang dumating ang Adarna at umawit ito upang gisingin si Don Juan. Labis ang tuwa ni Don Juan nang makitang muli ang Adarna. Umawit ang Adarna at isinalaysay ang dahilan ng kanyang pag-alis sa kaharian. Sa pag-awit din ng Adarna ay inutusan niya si Don Juan na maglakbay sa malayong kaharian sa silangan. Kanyang matatagpuan ang 3 prinsesa na sina Isabel, Juana at Maria Blanca na anak ni Haring Salermo na isang tuso. Sinabi ng Adarna na marapat niyang piliin ay si Maria Blanca dahil ang ganda nito ay walang kaparis. Sa payo ng ibon ay kaagad na hinanap ni Don Juan ang kaharian ng De los Cristal. Saknong 777 hanggang 772. Samantala, sa kaharian ng Birbania, si Prinsesa Leonora ay patuloy pa ring tumatangis at umaasang na iligtas ng buhay ng lobo si Don Juan. Saknong 773 hanggang 854. Sa paglalakbay ni Don Juan ay kanyang nakasalubong ang isang matandang nanlilimos sa kanya ng pagkain. Pinayuhan siya ng matanda na magtungo sa bundok kung saan niya matatagpuan ang isang ermitanyo at ibigay ang balabal nito. Samantala, sa kaharian naman ng Birbania ay nagngingit-ngit pa rin sa galit si Don Pedro sa tuwing dadalaw ito sa silid ng dalaga at ang naririnig na pangalan na bukang bibig ng prinsesa ay walang iba kundi si Don Juan. Nakiusap siya sa prinsesa na limutin na ang kanyang kapatid pagkat ito ay patay na. Sa kabila ng lahat ay si Don Juan pa rin ang iniibig ng prinsesa. 3 taon nang naghihintay at nagtitiis si Prinsesa Leonora, subalit hindi pa rin niya maatim na magpakasal kay Don Pedro. Saknong 855 hanggang 935.
5 buwan inabot ang paglalakbay ni Don Juan bago niya natagpuan ang bundok ng ermitanyong pag-aabutan ng Balabal. Hindi nababatid ng ermitanyo ang kaharian na kanyang hinahanap kahit pinagtanong na niya sa lahat ng hayop na kanyang nasasakupan. Pinatungo ng ermitanyo si Don Juan sa 7 bundok kung nasaan ang kanyang kapatid. Hinatid si Don Juan ng isang olikornyo, isang mahiwagang ibon, bitbit ang isang panibagong balabal. Narating na nga ni Don Juan ang 7 bundok at binigay sa matanda ang dalang balabal. Sa tulong ng agila ay nabatid din ang kahariang hinahanap sapagkat ito'y napuntahan na pala ng agila. Ang prinsipe hinatid ng agila sa kaharian ng Reino de los Cristal at sila'y nakarating sa banyo ni Maria Blanca. Saknong 736 hanggang 787. Sumapit na ang oras ng pagdating ng prinsesa at si Don Juan ay nabighani at umibig kaagad sa sakdal ganda ng dalaga. Dala ng tukso, nagawa pang pagnakawan ng damit ang dalaga. Pinatawad at labis ding umibig si Prinsesa Maria kay Don Juan, kaya naman itinuro nito sa binata na dapat niyang iwasan na pumasok sa kaharian ni Haring Salermo upang hindi maging bato gaya ng mga nagdaan niyang manliligaw.